Hey guys, kakasakay ko lang and time check, it's 3:10. Nandito ako sa window seat. Sa presinto 1. Sa may pakpak ng airport. So, update ko kayo. Miss na kayo natin tayo sa Macta International Airport. Maayong buntag everyone. I'm here na sa Macta International Airport and going na ako sa labas papunta sa bus terminal, no. And diretso na tayo sa Bantayan Island. So, tara. Look. We're here na sa Cebu. Yung pag-abot sa Cebu. So, saan yung way papunta sa bus? International Airport. Bus to City. Ito na yung lechon. So, magbabas sa City tayo guys. Ayers, lechon. Hindi tayo kakain kasi busog pa tayo. So, didiretso na tayo sa bus station. Sana naman may bus na. Ang alam ko yung bus papuntang North Bus Terminal is 7 AM pa ata. Magbubukas yung may bus. Pero let's see kung meron ng may bus. Kung wala, baka mag-grab tayo papuntang North Bus Terminal.
So dito na yung papunta. Bus to City. Susundan lang yung sign para hindi tayo malikaw. Bus to City. Ay, grabe. Umaga na. Are you excited sa Bantayan Island? Yes, I'm excited. Pero matagal-tagal pa yung mabiyahin natin kasi 5 hours pa yung biyahe ata sa bus, and then mag-Rororo pa. Sakay pa tayo ng Barako going to Santa Fe Port. So ayun, good luck to me. Mahaba itong biyahe na to, guys. Diretsuhin lang to. Then saan ba yung station ng bus? Ayun, bus sa city. Pero anong oras pa kayo mag-open yun? I'm not sure kung anong oras pa yung bus to city. Anong oras pa ba? 5:40 pa nga lang eh. Or mag-taxi na lang kaya ako. Ayan, may sakayan din dito ng taxi. May white taxi, tapos yellow taxi. Doon sa napanood ko is mas mura daw sa yellow taxi papuntang North Bus Terminal. So let's see, magkano kaya yung kapag magta-taxi tayo or maghintay tayo ng my bus. Yung mamaya pa yung alas 7, anong oras pa lang? 5:40 pa lang. So I think magkano na lang tayo, taxi. Pero tanong natin kung magkano. Okay. Yung operation ng my bus is mamaya pang 7 a.m. Pero time check it's 4:36. So nag-book na lang tayo sa Maxim. Mas okay din pala mag-book sa Maxim kasi mura lang siya. Kinompare ko from Grab to Maxim app. Yung Grab is mga nasa 400 plus. Pero yung Maxim nasa 267 lang siya. Papunta sa North Pasay. So hintayin ko na lang na dumating. Mas maganda kapag maaga yung arrival dito sa airport. Instead na maghintay pa ng my bus is mag-try na lang ng Maxim. Para lang din siyang Grab pero mas mura. So yun. Hintayin ko lang dumating. 67. 然后水町から通すも見場病ね。Din tayo sa Cebu North Bus Terminal. Sabing entrance. So, think here. Oops. Dito. Sakay tayo ng bus papuntang Hagnaya Port via Ceres. Dito yung bilihan ng ticket papunta Hagnaya Port.
So yung bus niya is Ceres guys. Kapag magpabus kayo, so doon yung milihan ng ticket to here, Ceres Liner. Ayan dyan. Dito yung bilihan ng ticket sa counter. Kasakay ako ng bus and time check it's 6:26 in the morning. So orasan natin kung ilang oras yung biyahe natin papuntang Pattaya Port and going to Pattaya Island. Sana mabilis lang. Sabi kasi based sa akin research is 5 hours. Pero it depends sa traffic. And I hope hindi siya traffic papunta. So, ayun. Mag-update ako once na nasa Pattaya Port na tayo. What's that you gonna take it, huh? Time check, it's 11:15. 11:30 yung larga ng barko papunta sa Santa Fe. Oh, grabe. Almost 5 hours din yung biyahe from North Bus Terminal to Pattaya Port. Mangingitim na tayo dito. Pero look guys. So dadaong din dito yung Ceres na bus. Yan. Papunta din yan sa Bantayan Island. Init, grabe. Hi guys, good morning. Kakagising ko lang. Hindi na ako nakapag-update sa inyo dahil pagdating ko dito sa accommodation, natulog na ako, nagpahinga dahil grabe yung experience ko sa biyahe, nakakapagod siya. And tama nga sila na may experience mo yung iba't ibang biyahe, no? From air, land to sea. Lahat yun, may experience mo kapag pupunta kayong Bantayan Island. Kaya kailangan, prepare mo yung sarili mo, magdala kayo ng stock, food, and water. Needed nyo yun sa biyahe. And magbibigay lang din ako sa tips sa inyo, no? Kapag magbabas kayo going to Hagnaya Port, usually yung sakay ng bus is sa North Bus Terminal
and Ceres yung bus na sasakyan nyo, yung price nun is 260. And then, ang maganda naman kapag nag-bus ka, dahil mostly yung bus, yung Bantayan and Madridejos is didiretso din yun sa Bantayan. Sasakay din yun ng barko. Kaya kahit iwan mo yung bagahe mo, yung gamit mo sa bus is okay lang. And tip ko din is, kapag nasa bus kayo, huwag kayo preso sa right side ng bus kasi doon tutok yung araw, mabababat ka talaga sa init eh. Though may aircon naman yung bus, mahina lang, and konti lang din yung curtain blinds. So nakikipag-agawan pa ako ng curtain blinds dun sa harap ko. Kaya ayun, mag-freshen up lang ako, maliligo. Alis ako ng maaga, punta akong beach, manood ng sunrise. Then gagala na din ako dito, maghanap ng breakfast. Then hindi pa ako kumakain, nagpa-fasting kasi ako. Water lang, water break lang tayo. Kaya ayun, prepare lang ako kasi yung day 1 ko naubos sa biyahe at pahinga. So yun, update ko kayo na kapag nakapag-prepare na ako. Kakatapos ko naman dito and nakapag-prepare na rin na kayo. So ito yung ating outfit for today. Simple lang, no? Naka-white t-shirt lang tayo. This is from Gecko. Nabili ko siya sa Vietnam. Medyo pricey siya. Kasi nung kinonvert ko mga around nasa 1,000 plus din siya. And maganda yung design. Merong naka-import na Vietnam flag. And then yung history ng Vietnam. I think this is the Vietnam train station. I think. So, yun lang. Simple lang yung outfit natin. And then black short. I-tour ko na din kayo guys sa aking accommodation. So yung simple lang tong accommodation na to, room type siya. And here is the door. Sa pagpasok nyo, merong full body na mirror. There. And then, katabi niyan is yung CR. Yung CR simple lang siya. Yan. Meron lang siyang shower. Yung shower, hindi siya naka-hot and cold. And, ayan, yung toilet. Wala yung bidet. Simple talaga siya, guys. Good thing na rin siya, no? Kasi mura lang naman din yung hinabook natin sa room na to. Ang importante lang is meron tayong private CR. And then, merong bed. Yung bed is, I think, king size bed to. Good for 1 to 2 person. Pagpasensyahan nyo na yung gamit ko, guys. Kasi hindi ko pa siya naayos. Kahit yung luggage ko dito. Yan, medyo magulo pa. And then, meron siyang ditong mini bar table. Ayan. Pwede ka din dito mag-remote work. Yan. Tapos, ang room na to pala, guys, is malapit siya sa terrace. Yung dito, yung terrace niya. So, ayan. Yung sa terrace, merong table and chair. There. So, yung terrace, guys. Meron niyang table and chair dyan. Pwede ka din mag-work dyan, mag-remote work if you want. May ngayon na yung mga manok. And unti-unti nang sumisikat yung araw. Good morning, Bantayan Island. So yun lang, yung aking quick room tour. Maliit lang siya, pero okay na. Kasi mura ko lang naman din siya nakuha. Nabook ko siya sa Airbnb. Yung pangalan nitong accommodation is from, ano yung name nito? Wait, check ko ulit. RR Win Lodging House. And nabook ko siya for 6 nights. Tapos ang amount niya a day is, wait, check ulit guys. Pasensya na.
Yung a night niya is 733.78 pesos. Tapos for 6 nights, nas total ng 4,402.70. Plus yung Airbnb service tax na 696.15. So pumapatak 5,098.85. Yun yung nabayaran ko sa Airbnb. Pero I think mas mura siya kapag sa Agoda or if may direct FB page yung RR Win Lodging, you can check sa FB guys kung meron. I think mas makakatipid kayo doon if doon kayo magbubuk kesa sa Airbnb kasi yung Airbnb may included na tax yun. So yun yung aking quick tour and ang aking outfit check. And mag-prepare na ako kasi maya-maya is alis na tayo. Punta tayong Cotta Beach. Monday pa lang ngayon. And ngayon din yung start ng pasukan ng mga estudyante. Kaya may mga nakikita kong mga estudyante na hinahatid. And malapit lang din natin yung school dito. Kung nakita nyo yung Welcome Santa Fe, left side lang. Oh, dito nga yung school. Oh, malapit lang siya sa Cotta Beach, yung school. There yung school. Okay. Kaya pala marami ako nakikita mga estudyante. Time check, it's 5:30 in the morning. I think Santa Fe National High School. Ang cute lang kasi malapit lang sa barangay. Nakakatuwa pala kapag dito ka nakatira. Guys, may tinatayo din ditong building. See? Yeah. I think it's a hotel. I guess. So, mas marami pang dadagsa dito once na tapos na tong hotel na to. Malapit na sa Cotta Beach. Ayan yung Cotta Beach, guys. Papasok dyan, Cotta Beach na. Oh, Cotta Beach Resort. May resort pala dito. Cotta Beach Resort. Kung dyan ka nakaka-book, mas malapit ka sa Cotta Beach. Oh. Ang dami mga motorcycle. Oh. Sikat talaga yung mga Fazio. Namiss ko talaga yung aking baby cloud na Fazio. There na, malapit na tayo sa Cotta Beach, guys. Hangin. Nice. Look. Oh. Come. Good morning.
Ay, may maaga na din naliligo. Uy, malaki pala siyang beach. Oh, okay. Siya, di ko dala yung tripod ko. Gusto nung mag-swimming, pero kakaligo ko lang. Ha? Wow. Ang ganda, guys. Eh, nabasa din yung ating paa. Mabuhangin siya. Pino din yung buhangin, pero merong bato-bato pa din. Ang ganda. Good morning, Santa Fe. Oops. Pasukan na ng bato yung ating paa. Ganda. Tatambay lang muna ako dito. Malawak siya, guys. Hanggang doon. Sa dulo. Pero ito yung magandang view.